say sabihin natin, gusto ko na magkaroon ng beach body for the summer. Kung yun lang yung goal mo, after ng summer, ano na? Hey guys, Poy Paule And Shara Pacheco here. and welcome back to Buhat Diaries, the Gym Drive episode. Saan pag-uusapan natin ang fitness, life, and everything in between habang papunta sa gym. So, Coach Poy, bago tayo mag-start sa today's episode, kamusta naman ang iyong 8 weeks mini-cut challenge? Actually, okay naman dahil 3 days na lang patapos na ang aking mini-cut. And babalik na ulit ako sa aking bulking or yung off-season na goal ko dahil hindi pa tayo tapos doon. And yun, okay naman yung result ng 8 weeks mini-cut natin. Ikaw, kamusta yung prep mo? Okay naman, so far so good. I think on track naman kami sa dapat na ma-reach namin na progress. Nothing intense as of the moment. Maybe like give us a few more months. Yun. So far so good naman. Pero coach, since ikaw tapos ka na, bibigyan mo ba kami soon ng update? Ay, alam mo yun, meron ba kaming something to look forward kung para makita kung ano yung mga naging progress mo? Meron, pwede nyo i-check sa sa Instagram at PoyPoy page. So, yun, meron akong mga updates na ilalabas doon para sa matatapos na mini-cut na to. And yun, happy naman ako sa result na nangyari. Okay, cool. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayong episode na to? Alright, so yung pag-uusapan natin for today's episode is mga reasons kung bakit hindi nagiging successful ang fitness journey mo. So, ano ang ating first reason? Ang first reason kung bakit hindi nagiging successful yung fitness journey mo ay dahil hindi mo alam yung deeper why mo. Makes sense. 'Di ba? Kung hindi mo alam ang deeper why mo, malolost ka talaga. 'Di ba? Kung hindi mo alam kung magka-cut ka ba, magbabalk ka ba, magpapalakas ka ba, or magre-rehab ka ba, may kailangan palang ayusin sa katawan mo, malilito ka talaga. So, hindi mo mapupuntahan yung goal mo. So, kailangan mo muna pumili or Alamin mo mag-stick mismo. muna sa isa kung bago to sa'yo, and then from there, pwede ka mag-adjust kung pwede ka mag-incorporate ng another goal, di ba? Para mas mapuntahan mo ng mas specific yung goal mo, dapat alam mo yung deeper why. Oo, kasi kung like, let's say, sabihin natin, gusto ko na magkaroon ng beach body for the summer. Kung yun lang yung goal mo, after ng summer, ano na? Oo, di ba? Okay Wala na, na-reach ko na, nakapag-bikini na ako or what. So, after Anong next? nun, Dapat may next goal ka agad. Kasi kung halimbawa, after nung beach day na yun, yung outing mo, mawawala ka na sa ginagawa mo, yung mangyayari, magbabounce back din yung naging starting point mo. Baka mamaya maging worst ka, diba? Dude, madami tayong nakita na very short time lang yung in-spend nila. Then after nun, yung bounce back nila is Malala talaga. Yeah. Kaya dapat alam nyo din talaga yung deeper why mo. Okay, so nasabi mo na kailangan alamin ng mga audience natin kung ano yung deeper why nila. Ikaw, coach, anong deeper why mo? Ako, yung deeper why ko is gusto kong matulungan yung natural bodybuilding community dito sa Philippines na mag-improve. Kung gusto kong maging part ng improvement na yun or ng movement na yun. Yan, continuous pa rin yung pag-aaral natin, pag-absorb ng mga bagong data na lumalabas dyan, di ba? Kaya, yun. Nice. Ang ganda ng deeper why ni Coach Poy. Ikaw, ano ba yung deeper why mo? Ako, deeper why ko, kinabahan ako bigla parang recitation. Deeper why ko is gusto kong ma-prove na kahit busy ka or kahit like for me, night shift ako, ganon. If you really want something, meron kang way na gagawin para ma-reach mo yung specific goal mo. Right? Kasi currently, I have I'm juggling 1 full-time then 2 part-time. Then other than that, meron pa akong ibang mga commitments. So since gusto ko talaga to, ginagawa ko siya ng paraan. Kasi mahirap yung scheduling niya talaga. Mahirap. Kumbaga, siksik lang yung oras niya every single day. So, yung pag-gym and pagpe-prep, talagang sinisiksik niya lang sa 24 hours na meron. Yeah, kaya super strict ako sa training times namin. You need to know your deeper why. Huwag yung short-term plan lang. Think long-term. Oo. So, ano ba yung number 2 natin na reason kung bakit hindi nagiging successful yung fitness journey mo? So, second reason is you might not be progressing enough with your exercise.
Okay? So kung hindi na nagpo-progress yung sarili mo sa training program mo at sa tingin mo nagplateau ka na, talagang mangyayari is hindi talaga magiging successful. Kumbaga, maaabot mo siya, possible din naman, pero masahaba yung yung timeline para maabot mo siya, di ba? Pero kung natatrack mo yung data, kung nagpo-progress ka or hindi, maganda meron talagang data or numbers na every time na nagte-training ka, para once na mag-workout ka ulit the following session, may idea ka kung ano magiging baseline mo. Kasi kung hindi mo alam yun, hindi mo alam kung nagpo-progress ka ba o hindi, kumbaga suntok sa buwan yung mangyayari, di ba? The thing kasi is yung body natin is nag-a-adapt. Halimbawa, for let's say 4 weeks, same lang yung buhat mo, 'di ba? Mag-a-adapt yung body mo sa kung anong kaya niya. Kumbaga, syempre dahil na ma-master mo yung movement, lumalakas ka hanggang sa yung certain weight na binubuhat mo is gumagaan na sa'yo, naka-adapt na yung katawan mo. So, syempre, kailangan mong i-challenge ulit yung sarili mo para mas ma-hit mo yung close to failure. Diba? So, bakit ba? Kasi, ang mechanical tension ay nangyayari pag nandun sa... What is mechanical tension? So, ito yung stress na binibigay natin sa mga muscles natin habang nagbubuhat tayo. So, sobrang importante nito actually. So, bakit nga ba ito importante? Dahil ito ang primary driver ng hypertrophy. So, kung gusto mo gusto mong magpalaki ng size, kailangan yung muscles mo, ilagay mo siya sa isang challenging position na magfo-force sa kanila para maka-adapt. So, yun yung pinaka-driver. Yung reason bakit importante si mechanical tension. Okay, nice. Kaya yung second topic natin, which is yung baka hindi ka na nagpo-progress sa mga buhat mo, ay napaka-importante din talaga. Kaya baka feeling natin dahil hindi na tayo nagpo-progress, naiinip tayo. Tapos pag nainip tayo, magki-quit na tayo. Yeah. Hindi na nagiging successful. Kaya it's very important na meron ka talagang data, no? Yes. Para makita mo na, okay, nagpo-progress naman pala yung mga lips ko. Oo, ganun. kasi kahit yung weight mo or yung looks mo, hindi na nag-i-improve. 1 week pa lang naman nakalipas or ilang araw lang, nawawalan ka na ng gana, di ba? 1 week pa lang yun Napakaikli lang nun. Wala Isipin pa, mo, siguro kung gagawin mo is 3 to 4 weeks, di na talaga progressing. So, possible na pwede kang mag-adjust ng workload mo, pwede kang mag-take ng deload, pwede kang mag-take ng refeed, di ba? Pwede kang mag-take ng pahinga or rest day. Well, there's a lot of factors Madami. that you need to consider. Oo. Kaya, napakalalim nung pangalawa din na reason, yung baka hindi ka na nagpo-progress sa pagbubuhat mo. Yun, ano ba yung next natin? Alright, so the next one is, you might not be eating right. Okay. Very important din to. Napaka-importante nito. Sige, i-explain to us bakit super important din ng eating well. Nagkaon ka na, love? Or eating right. Okay, so kung hindi ka kasi tumakain ng tama, kahit sabihin mo nagwo-workout ka, kasi actually guys, akin sa part ko to, di ko alam sa inyo or sa sa'yo. Sa akin, sa part ko kasi, mas kaya kong magtiis ng gutom kaysa sa mag-workout ako ng sobra-sobra wherein hindi ako makaka-recover ng maayos. So, in short, mas gusto kong kunin yung deficit ko from food than having a high workload every single day. So, ayoko nung sobrang draining talaga ng training, ganun. Enough lang din talaga sa kailangan ko para hindi ako nababurnout. You're not eating right, sabi kanina, di ba? Oo, kasi let's say example na lang. My friends, goal nila this year is maging habit nila yung pag-workout. Okay. Yes, you are working out. At the same time, meron silang goal. Gusto nilang mag-lose ng weight. Ngayon, I told them na, okay, meron kang workout program. Ngayon, if you wanted to lose weight, you need to look into your food din. Kasi hindi pwedeng workout ka lang ng workout, pero kung kumain ka naman, Walwal ka. or alam mo yun, there are some days na okay, steady yung food nila, and then pagdating ng weekend, hangat sila bigla. Kumbaga, dineficit nila Nabawi din nila ng weekend. ng weekdays na, let's say, 500 calories total in weekdays. Tapos, pagka-weekend, 1,000 calories yung naging surplus nila, di ba? So, ganun din. So, ganun siya. So, actually, guys, regarding din dyan, kung halimbawa yung calorie intake mo is gusto mo average is 2,000, may days na nagka-calorie cycling ka, walang problema doon. Kung yung average pa rin is naka-deficit ka, kung nagpapapayat ka, or kung naka-bulk ka naman, yung average mo is yung surplus pa rin siya. Okay siya, walang problema doon. Yeah. Kaya nga, I told them na, since the lifestyle lang naman, gusto lang nila, di ba? It doesn't matter na maging on point kayo. As long as alam mo yun, na monitor nila yung calorie intake nila. Kasi baka mamaya mag-expect sila na, okay, workout lang ako. Okay. Tapos papayat ako after 2 months. Pero yung food nila is hindi naman nila pinapansin. Basic lang guys, kailangan nyo lang malaman yung energy balance. Kung ano yung energy balance. It is the calories in and calories out. Okay?
So, ulitin natin ulit tong topic na to. So, kung gusto mong nasa maintenance ka lang, kailangan mong yung calories in mo is equal lang siya sa calories out mo or sa expenditure mo throughout the day. Pero kung for example, ang goal mo is mag-calorie deficit ka, kailangan ang kinakain mo is mababa kaysa sa kailangan ng katawan mo or mas mababa sa maintenance mo. Let's say 2,000 yung maintenance mo, dapat nasa 1.8 ka or 1.7, okay na yon. And then kung halimbawa naman, surplus ang kailangan mo. So, kung ang maintenance mo is 2,000, let's say 2.2 or 2.3, enough na yan para mapunta ka sa surplus. And then, be patient guys, kasi kung nagmamadali ka at halimbawa 1 week, 2 weeks, 3 weeks is di mo nakikita yung progress sa weight, baka mamaya hindi mo alam, lumalakas ka naman pala. So, meron pa ring growth na nangyayari sa'yo. Lumalakas ka, so meaning, may sign na may growth na nangyayari. Tsaka diba? yung nasabi kasi natin kanina na yung in terms of progressing ng weight. That also depends sa goal mo kasi sometimes if nasa deficit ka, hindi possible mo na i-expect mabagal lang din yung pag-progress ng buhat mo or possible din is na may maintain mo lang yung buhat mo. Pero as much as possible, kung kaya natin i-progress yung buhat natin while on deficit, mas maganda para mas ma-maintain natin yung muscles na meron tayo. Yeah, so for me, those two things like training and nutrition, feeling ko talaga partner sila all the time. Lagi. Hindi pwedeng you just do one, right? Yeah. So Then do yun. you have anything to add on our third reason? Okay na siya. And then, ano ba yung next natin? Alright, so fourth reason, important din siya. So you are not recovering properly. Ito, sobrang importante nito. So guys, tandaan nyo guys, kailangan nyo ng structured program depende sa goal nyo. So kung halimbawa is pare-pareho ka lang sa mga nakikita mo sa gym, kung hindi naman kayo pareho ng goal, di ba? So possible na baka... And body structure. Hindi kayo pareho ng kailangan ayusin sa katawan. So, ang possible na mangyari dyan is malolost ka din. Kasi baka mamaya, akala mo hindi ka nagpo-progress kasi yung program pala na yan is designed para sa kanya. Hindi para sa'yo. Oo. Hindi rin applicable yung copy and paste mo lang yung program. Oo. So, bawa, general health yung goal mo. Tapos, kailangan maayos, let's say, ng posture mo. Tapos, bigla-bigla is magbubuhat ka ng mga sobrang bibigat wherein hindi mo na bubuhat na ng maayos yung mga buhat mo, baka mamaya injury pa yung mangyari sa'yo. Hindi na naman magiging successful yung fitness journey mo. Kasi injured ka. Oo. Madaming program sa Google. Pwede tayong pumili ng sa tingin natin is fit to sa goal natin. Kasi Pero kung you need to do an assessment din kasi. Yeah. Hindi naman kasi basta pag gusto ko mag-workout, gawin ko tong nakita kong to. 6 days or 7 days. Tapos pag hindi mo naman pala kayang i-sustain yun, wala na naman. Yeah, wala lalo naman. na let's say, sabihin na lang natin na mahina pala yung, or injured ka pala sa tuhod, then nakita mong workout doon is hindi naman siya injured sa tuhod. Oo. Diba? Ganun yung mangyayari. So, you need to check din. Hindi halimbawa, basta copy and paste. I-base ko na lang yung example sa sarili ko. So, ang goal ko, let's say, bodybuilding. Tapos, nakita ko yung isang nagka-crossfit. In short, ang magiging result sa akin, maging ganun sa crossfitter na gumawa ng program na yon. Magiging ganun ako. Let's say, lalakas yung endurance ko sa, or yung stamina ko, ganun, di ba? Possible na hindi man maging ganun ulit solid yung physique ko. Kasi Pero movements yung kailangan ko malakas kang... pero malakas ako sa mga movements na pinapalakas sa CrossFit. Ganun siya. Yeah, iba-iba din. Depende kung anong gusto mong gawin. Oo. Kasi hindi pwede ang bodybuilder pareho ang workout sa nagko-crossfit. Kasi may mga minamaster silang movement eh. Kumbaga, may mga pinapalakas silang movements or skill na kailangan yung program is designed para doon. Ganun siya. Kaya dapat yung recovery natin, layo na natin, no? Recovery yung topic natin. Pero napunta na tayo sa assessment. Oo, kasi guys, Partner kasi silang connected lahat sila eh. Oo. So isipin mo, bakit hindi magiging maganda yung recovery mo pag yung program mo is ginaya mo lang sa ibang tao na design pala yun sa lifestyle niya, pero hindi mo pala kaya. So draining siya. So yung recovery mo is affected pa rin, di ba? So another example sa akin, ang pinaka-fit sa akin na program ngayon, kasi dahil madami tayong ginagawa, is 4 days talaga. So 4 days lang ako nagtitrain per week, pero nai-hit ko pa rin yung mga certain target muscle na kailangan ko. At the same time, nagagawa ko pa rin ng maayos yung mga trabaho ko, mga responsibility ko, and I think yun yung pinaka-balanse para sa akin. Ginawa mo siyang 4 days para you have time to recover. Oo. So 2 times ko pa rin nai-hit yung mga target muscle ko every week. And yun, happy naman ako. Hindi nakaka-drain. 'Di ba? So yung recovery ko,
sleep ko, everyday, yan, meron kaming watch na nagmo-monitor para sa sleep namin. Nag-average pa rin ako. Ngayon, medyo bumaba yung recovery ko. Nasa 6.5 to 7 ako per week. Yun. So, in terms of recovery, you need to stay hydrated, sleep well, Yes, sir. Tsaka And- kailangan yung program mo is design talaga para sa'yo. and you need to eat well kasi so like to Nutrition fuel- is part napaka-importante. of recovery din. Part na ng recovery yan. Yeah, yun. Kaya partner silang tatlo. Kaya you need to master all three of them or maybe apply them to your fitness journey Yes. to see progress. Pero at the same time, like it doesn't have, you cannot expect like short term lang na diet. Ah. 'Di ba? Wala kasing shortcut yun eh. So- Kasi kung may shortcut, tinake na namin yun, guys. Ginawa na sana namin yun, di ba? Pero hindi. So, mas tinitignan namin is yung long term na ibibigay sa amin ng fitness. Kasi, syempre, di naman tayo pabata ng pabata eh. Tumatanda tayo. Kailangan natin mahalin. Kasi sabi nga, di ba, health is wealth eh. Yeah, we need to move, guys. Oo, kailangan natin gumalaw. So, yun. I think it's all good. Yun, yeah. Di ba? But if you think there's Oo, like, so kung sa tingin niya, meron pa kayong mga reasons Oo. kung bakit hindi nagiging successful ang fitness journey ng isang tao. pwede siguro natin pag-usapan, di ba? Comment kayo dito. Baka mayroong audience na makaka-relate din sa same situations na meron kayo. If you think hindi nagiging successful ang fitness journey mo, that only means na you need to maybe rethink or double check yung 4 reasons na binigay namin sa inyo. First, you need to know your deeper why, kung bakit gusto mong pasukin tong fitness journey mo na to. Then second is you may want to check if you're progressing with your training. Kasi if you're not progressing with your training, baka you're not. Nagpaplato ka na pala. Yes, so you need to check like other factors then. Then Baka mamaya, syempre connected din yung recovery mo, yung nutrition mo, yung sleep mo, di ba? I mean, lahat sila connected sa mga pinag-uusapan natin. Doon umiikot talaga yung reasons kung bakit hindi nagiging successful yung fitness journey Yes. mo. And then the third one is you may want to double check on your nutrition or the way you eat. Kasi yun nga, if yes, you're progressing but if you're not eating right, you're not fueling your muscles enough. So, baka isang reason din yun kaya hindi nagiging successful yung fitness journey mo. Kasi you're not eating right. Another reason kaya nagpaplato ka rin. Yeah, because of your food Yes. intake. And then, lastly is you need to prioritize your recovery. If you don't recover well, then that means paano ka magpo-progress sa training mo? Hindi ka nakaka-recover ng maayos, mawawalan ka ng gana, madidrain ka na. Ayaw ko na. Yeah. Di ba? So, ganun yun. siya. Connected lahat siya, guys. So, sana meron kayong natutunan. So, maganda siguro yung mga ibang mga nagko-comment or nagtatanong sa atin, sagutin din natin. Alright, eto. John Kenneth Lopez, 9080. Coach, ilan protein intake nyo po sa isang araw? So, ang protein intake ko ngayon, sa lahat, since day 1 ng 8 weeks minicut natin is 165 grams of protein lang ako. So, yun. So, yung macros ko, ito na, bigay ko na rin yung macros and calories ko. 200 grams yung carbs ko, 165 yung protein ko, and 35 grams yung fat ko. So, total of 1,775 calories per day. So, yun. So, yun yung protein intake ni Coach araw-araw. Ah. So, question ko na lang din para mabigyan natin sila ng idea. If hindi mo pa nadidiscuss, ano ba yung parang basic rule para ma-identify kung ilan ba dapat ang protein intake ng isang tao? So, for general population, 0.7 to 1.2 grams per pound of body weight is enough na. Pero sa pag nasa competition prep, medyo iba yung approach ko sa protein intake ng mga athlete. Sa lean body mass naman ako, nagbe-base pag athlete yung isang tao. So, next question is si Travis Johnson. Coach, pwede po ba 14 years old sa competition walang experience po? 14 years old, wala naman nagbabawal na mag-compete ang isang 14 years old. Pero sa tingin ko, mas maganda siguro kung i-take mo muna yung time na to. Let's say, pumasok ka pag nasa teens ka na hanggang 18. May 4 years ka to grow. Sa 4 years na yun, pwede mong aralin yung proper way of lifting para ma-improve mo yung mga techniques mo sa pagbubuhat. And then, incorporate mo dahan-dahan yung nutrition, yung pagbibilang ng calories, ng macros. Kasi pag na-master mo na tong dalawang to, next goal mo na lang is i-improve mo yung mindset and yung discipline mo.
And then dahan-dahan mong alamin yung deeper why mo kung bakit mo siya gagawin. Kasi mamaya 14 years old, tapos nakita mo yung hirap ng ginagawa sa bodybuilding is matroma ka pa, di ba? Oo, baka ayaw mo na ulit. Oo, ayaw mo na ulitin. So maganda sa edad mong 14 years old, aralin mo muna yung mga basic foundation para once na sumabak ka, di ba? Hindi tayo yung parang sundalo na basta lang sasabak sa gera. So, syempre, yung mga sundalo, di ba? Nagte-training muna yan. May mga basic military ano yan, di ba? So, ganun din sa'yo. So, ganun din sa bodybuilding. So, kailangan mo munang aralin yung basic foundation, paano ayusin yung lifestyle or paano ba yung lifestyle ng isang bodybuilder, and then from there, 4 years. In 4 years, I'm sure may progress kang magagawa dyan at malaki yun. Kung mag-off season ka na maayos that time. And then, pag nag-18 ka, subukan mong pumasok sa teens, and then after that, mag-assess mo yung sarili mo kung itutuloy mo pa ba siya hanggang sa mag-compete ka na sa open division. So, ganun. Diba? So, solid na topic na naman to. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. And don't forget to like, comment, and share. And see you in the next one. Peace.